Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Grabe po, may breaking news po tayo. Nako. Patay tayo dyan. Nako po, ayan na nga ho, sinasabi ko di ba? Matagal ko na sinasabi dyan ito Huwag niyong antayin ang pangalanan kayo. Kasi nga, alam mo, iba ito si VP Sara Duterte, diretsuhan ito. Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw niyong tumahimik, di ba? Ang kulit niyo O ayan, nagsalita na si VP Sara Duterte, napuno na rin si Baste. Nako po! Ay nako, kasi kayong mga chismoso-chismosa, kung kayo ay hindi masaya sa buhay ninyo, huwag nyo nang pakialaman na may buhay. Porket walang nagmamahal sa inyo, pati mga minamahal ng ibang tao pinakikialaman nyo. Putang ina nyo talaga Ang pakialamero nyo kasi. Alam mo, ang mga taong nangingialam ng buhay na may buhay, ang tawag dyan, alam nyo ko ano? Ha? Gusto nyo real talk? Insecure. Yung mga, alam mo, ako po kasi sanay po tayo sa ganyan Sanay po tayo kasi tayo po ay nag-handle ng mga talent, especially mga babae. Ang mga babae talaga meron silang meron sila talagang problema na makasama ang isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero kaya nga tayo merong salitang catfight di ba? Talagang ang babae mahilig yang hindi mo mapigilan yan Medyo kung ang lalaki nagpapataasan ng hihi. Sila po, wag na nating banggitin. Baka ma-sensor pa tayo dito. Di ba? Hindi, wala akong biro. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay walang magawa sa buhay, kung ikaw ay malungkot, walang nagmamahal sa'yo, Huwag ka nang tumahimik ka na lang kasi magagalit lang ang tao sa'yo Di ba? Nakakasira ka ng buhay na may buhay. Yan ang it's really obvious na kung anong nangyayari. At eto mga kababayan, baka sabihin kasi nung iba dyan, Banat Bay, akala ko ba focus na tayo, di na natin pag-uusapan yan, yung mga chismis na yan. Alam mo, ako po, matagal ko na sinasabi yan. Ilang araw ko na po sinasabing tahimik na. Huwag na niyong palakihin, huwag niyo nang palalain, huwag niyo nang pag-usapan. Ang dami niyo pa rin komento ng komento Ang dami niyo pa rin satsat ng satsat dyan. At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. At alam niyo mga kababayan, hindi na natin may iwasan na pag-usapan to once and for all. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. At this time, pinangalanan na. Walang iba kung hindi si Maharlika. Again, am I siding with Maharlika or Joey or si Jazz? Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang sinasabi ko daw na dinidepensa ako. Hindi. Sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Amy Marcos. Alam ko yan. Kasi 'di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live Alam ko na noon pa yan. Given na yan. At the same time, hindi po ako, hindi ako Amy. Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Dahil naman, dinediretso naman na ni VP Sara Duterte at ni Baste.
This time, hindi na po sila nagtago ng kung ano-ano. Talagang eto na yun eh. Since isiniwalat na ni Maharlika ang lahat diyan sa girlfriend, ikikwento ko na sa inyo ang tunay na nangyayari. Na ito ay sa totoo lang, alam naman na ng mga taga Davao. Pero ito yung tinatawag na open secret na yan o sabihin na nating tabu yan. Alam, pero hindi pinag-uusapan. Kasi nga, pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpipiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. At maging si Pangulong Duterte pinagpipiestahan na rin. Kaya nga, nagsalita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa aking opinyon. Ulitin ko ha, wala po akong gustong siraan, wala po akong pinapanigan, wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo. Eto, idediretso ko na sa inyo para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Okay? Ipapakita po natin una sa lahat, ipapakita natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Etong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, wala ako itatago dito ha. Ikikwento ko sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo, ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. And they were all professionals. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampuntsingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala akong pakialam. Pribado yun eh. Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, oo, hindi lang po si Jazz. Lahat po sila ay profesional. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay problema na nila yun. Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba, ganyan naman tayo pagka O, iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako. Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal ng ibinaon o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Yun po ay ang naghiwalay
ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Alam natin na anal po yun. Anal po yun. Ibig sabihin po ng anal, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Hiwalay na. Sa madaling salita, si Pangulong Duterte ay single. O sa English, single. So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po yun. Wala na tayong problema doon. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, babae o lalaki, problema niya na po yun. Ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, ganyan, pera, ganito, ganito, niloloko, bla, 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi ko po siya pinanunood. Lahat po sila hindi ko pinanunood. Pati si Joey, pati kung sino man yung... Hindi ko na alam kung sinong kaaway nila. Basta sila, wala akong pakialam. Lahat sila hindi ko po pinanunood. Kasi nga, I want to stay focused. Kaya lang, eto na ang problema. Eto na ang problema. Nagsalita na po yung dalawa na anak ni Pangulong Duterte. Unahin na po natin si Baste. Ayan po. Ang sinabi niya dyan, ay, yan. Sorry. Yan. Ay, sorry. Ay, ayan si Jazz. Ayan. Ayan, yung isa pa. I think si Gerly to eh. Oh. At si Ma'am Hanilet. At si Elizabeth, di ba? Oh, wait lang. Ayan. Ito po yung sinabi ni Baste. Sem, but different. Alam mo, napa-research ako sa Latin. Sabi ko, Latin kaya ito? Baka mamaya may malalim na kahulugan ito. Nung tinanong ko si ChatGPT, wala. Sabi niya, yan lang ay playful broken English lang o colloquial expression. Sensya na, hindi kasi ako maalam sa mga ganyan. Ang ano ibig sabihin niyan? Same, but different. Okay? Sa madaling salita, sinasabi po ni Baste, ayan no, nalinaw-linaw dyan ha. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. Ibig sabihin, no one is above or below the other, including my mother. Ang sarap pakinggan yan. Alam niyo yung bakit? Hindi attack mode si Baste. Ikaw, isang anak, naiintindihan mo yan. Anak ka, pero naiintindihan mo yan. Pero yung walang kinalaman sa inyo, hindi nyo ka-relationship, hindi nyo ka mag-anak, abay putang ina, ang daming sinasabi. Nagigets nyo? Hindi ko maintindihan, mas nakikialam pa, mas may alam pa yung alputsera. Iba yung alputsera sa alputsera. Yung sa madaling salita, yung chimimay. Isang beses lang na, alam mo yung tumambay lang doon, ang dami nang sinasabi. Kung yung mismo ngang anak sinasabi niya at naiintindihan niya na lahat ng babaeng dumaan sa buhay ng tatay ko, lahat sila'y pantay-pantay. Kasama na dyan ang nanay ko. Grabe, sabi ko, ito yung taong iba. Iba talaga. Pwede naman niya sabihin na, pero syempre iba yung nanay ko. Siya talaga yung pinakasalan. Pwedeng ganun eh. Di ba? Pero at the same time, ayaw niyang ma-offend si Ma'am Hanilet at yung iba pa niyang girlfriend. Nagigets niyo ba? Ito pa lang, taob na lahat na sinasabi ni Maharlika na kung ano-ano tungkol doon sa girlfriend. Ano pa sabi niya dito ha?
It is what it is. Lahat sila may kontribusyon sa tatay ko. Lahat sila merong equal. Equal! Alam mo ba ibig sabihin ng equal, neneng? Hoy, alam mo ibig sabihin ng equal? Lahat sila may ambag. Ikaw lang ang wala. Sa pamilya nila. Panggulo ka pa. Lahat sila may ambag kay Pangulong Duterte. Alinaw na. Kaya kung magagalit kayo sa mga girlfriend ni Pangulong Duterte, mag-isip kayo. Nilaso na isip ninyo. Ano to? Mas matalino pa yun? Mas may alam pa yun kaysa kay Baste? Ay putang inantangan nyo. Nagigits nyo ba? Kasi ang dating, parang mas pinaniniwalaan nyo pa yun na may alam sa pamilya. Bagong salta lang yung animal na yan eh. Bagong pasok, hindi niya kinakausap yan nun eh. Ng pamilya eh. Eto, anak. Mula nung lumabas siya, anak siya. So walang ibang may karapatan na magsabi kung ang isang girlfriend ni Pangulong Duterte ay masama o hindi. Nagigets nyo ba? Bobo na lang ang hindi makaintindi. Kasi kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam, wala akong pinaniniwalaan sa kanila kung hindi yung pamilya ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila yung pamilya, sila ang nakakaalam kung sino ang tama sa tatay nila. Wala nang iba. Yung iba puro mga... Hindi totoo eh. Yung iba puro ano lang eh. Kailan ka lang ba dumating dyan? Kailan ka lang ba nakausap ng mga Duterte? Nagmagaling ka na. Yung totoo, pasensya ka na Maharlika ha. Wala akong problema sa lahat ng pinaglalaban mo. Pero please lang, tantanan mo na ang girlfriend ni Pangulong Duterte. Eto na si Basti nagsasabi, lahat sila pantay-pantay. Lahat sila. Lahat. Kasama pa nanay ko. If they are all equal, don't you think tanga si Basti na hindi niya alam yung nangyayari? Sa tingin nyo, sino tanga? Si Baste o si Maharlika? Tanungin ko kayo. Sige, kayo sumagot. Hindi pa pwedeng isa, pareho silang hindi tanga. Hindi! May isang tanga dyan. Yung talagang nakakaalam sa kay Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si Baste. Anak yun eh. Alam niya. Sa tingin niyo hindi niya alam yung nangyayari? Sino jowa ni Pangulong Duterte? Ayan na nga eh. Ito nga matindi dyan eh. Pwede pa nga sana nating hulaan kung picture lang ni Ma'am Elizabeth ang nandyan. Hindi, nilagay niya na lahat ng picture. Wala na hula-hula dito. Wala nang blind item. Ayan na, may picture na. So, kayong mga followers ni Maharlika, sino mas paniniwalaan ninyo? Etong si Baste o si Maharlika? Don't tell me na dideceive si Baste. Sige nga. Nadidisip si Baste, wala siyang alam, tinago lahat. Tapos alam ni Maharlika. Hindi, sana nga kung ang kaaway ni Baste si Sara Duterte. Ibig sabihin, magkaiba sila. Pero hindi eh. Ikukumpara ninyo yung alam ni Baste at alam ni Maharlika? Anong utak meron kayo? Diba? Kaya nga ito, so to any camp, if you don't stop, na warning niya. I'll kill you. Hindi, walang ganun. If you don't stop, it will reveal more of you rather than who he is. PRRD the Hokage. Ayun na. Wala na. Finish na. Ayan na po yung sinasabi. Ito yung sinasabi kong, wala na. Tinapos na ni Baste. Okay? Hokage ang tatay ko. Okay? Hokage. Kaya nga natawa ako dun sa mga comments sa babae. Sa inyong anak, sino mas Hokage? Si Pulong o ikaw? Kasi alam nyo, tinanggap nating lahat yan. Sabi ko nga sa inyo noong 2016, ako kasama kami halos lahat ng rally ni Pangulong Duterte kasi performer nga yung grupo ko doon eh. Magugulat ka.
may issue na ng pambababae. Si Pangulong Duterte, kukunin niya pa yung babae, papakandong niya pa, hahalikan niya pa ng lips to lips. Hindi po dito hindi po chick to chick. Hindi chick to chick. Lips to lips. Ganun talaga. During the campaign, imagine how risky yung ginawa ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, sinasabihan na siya ng campaign team, pwede ba, Mayor, wag nyo nang gawin yan. Kaya nga tawan-tawa kasi, yun yung kasi noong una, hinayayakap lang niya, halik-halik lang. Yung slight lang. Nung sinabihan daw siya, mas lalo siyang nag-init. Pinakantong niya, ni-lips to lips niya yung babae. Tapos tinanggap siya ng taong bayan. Ang linaw na po. Bakit niya pwedeng gawin yun? Tanungin ko kayo, bakit niya pwedeng gawin yun? Sige nga. Sige, kung mautak kayo. Kung talagang mautak kayo, bakit niya ginagawa yun? Kahit may girlfriend siya. One, tanggap na kasi ng pamilya niya yun. Tanggap na ng mga anak niya yun. Minsan nga nandun pa si Inday Naalala ko yun Yung pa siya noon yung short hair, yung boy look pa siya noon, yung boyish look ang niya. Tanggap na nila yun. Una yun. Pangalawa, tanggap na rin ng mga girlfriend niya yun. Tanggap na nila, Hokage talaga po si PRRD. At pangatlo, walang masamang naidulot sa kanya yon except itong chismisan. Walang masamang naidulot sa kanyang pagme-mayor yung pagiging Hokage ni Pangulong Duterte. Na ayos niya ang Davao kahit Hokage siya. At tanggap rin niya ng mga taga Davao. Ayan na nga yun. Kaya nga sabi ni Basti dito, kung hindi kayo tumigil, hindi mabababoy dito, o hindi, not baboy. It will reveal more of you rather than si Pangulong Duterte. Because behind every man is a woman who believe in him before he believe in self. Pamalandong ana. Anong ibig sabihin niya dito? Ang ganda dito, ibig sabihin, huwag maliitin ang papel nitong mga babae, mga jowa ni Pangulo. Ito dito mo makikita, binaba ni Maharlika ng todo-todo si Jazz. Binaboy, lahat sinabi. Ito si Ma'am Elizabeth. Ito si Ma'am Hanilet. Alam mo ginawa ni Baste? Ganun. Iaangat ko ang mga babae niya. Inangat niya. Pati si Gerly, inangat niya. Lahat sila pantay-pantay. May iba-iba lang silang kontribusyon sa tatay ko. Pero lahat sila pantay-pantay. Isipin mo yan including my mom. Ito pa matindi. Lahat po sila ay naniwala sa tatay ko. Ayan Every man is a woman who believe in him before he believe in himself. Uta, lalim nun, Brad. Inangat mo talaga. Inangat mo talaga ng todo-todo. Etong mga babae na sinisiraan. O sabihin na natin, hindi sinisiraan. Wag na natin sabihin niya kasi yung mga Maharlika fanatics ma-open. Yung ini-expose ni Maharlika na masama. Inangat ni Baste at sinabi niya, kung wala sila at hindi sila naniwala sa tatay ko, yung tatay ko nga hindi nga naniniwala. Ibig sabihin, ang sikreto ni Pangulong Duterte ay itong mga babaeng naniwala sa kanya. Mantakin mo, si Maharlika, in-expose kuno, si Maharlika, binagsak lahat itong mga babae, o sabihin na natin si Jazz, si Baste, inangat. Kung hindi naniwala itong mga to, si Pangulong Duterte ay hindi maniniwala sa sarili niya. Saan ka pa? Yun ang pinakamatinding
Alam mo yun, kasi meron tayong mga ganyang moments sa buhay natin na wala tayong believe sa ating sarili. Yung bagang nawawala tayo ng confidence, yung parang, kaya ko ba yan? Sure ba ako dyan? Alam mo yun? Ano sabi ni Baste? Eto, naniwala sa tatay ko. Kaya naging successful ang tatay ko. Alam mo kung bakit? Kasi ganito yan mga kababayan. We all see PRRD as a strong person. Correct. But of course, human yan. Merong kahinaan din po. Walang tao, human being na walang kahinaan. Yung mga nagtatapang-tapangan lang, yung mga nagsasabing kaya nga pansinin nyo, umiiyak din si Pangulong Duterte. Kasi meron yan Every person, even the strongest person, even the kings in the past, they all have weaknesses. May mga times na wala silang confidence sa sarili. I know that. Kahit malakas ka, may ganyang factor ka. Yung antapang mo sa camera, antapang mo. Pero pag talikod ng camera, wala na, umiiyak ka. Kasi nanghihinaan ka ng loob. Kaya nga, sabi niya dito, etong mga to, ito ang mga may confidence sa tatay ko, believe sila sa tatay ko, kaya yung tatay ko nagka-believe sa sarili na rin. Ang laking contribution nun para kay Pangulong Duterte. Again lahat sila. Hindi lang si Jazz, hindi lang si Ma'am Elizabeth, hindi lang si Hanelet, hindi lang din po yung isa si Gerly. Lahat po sila. At saka hindi ko alam kung sino pa iba. Yan lang kasi yung pinost niya. Okay? Pero lahat po sila naniwala sa tatay ko. So again, you are all same, but di palin. Let me love you long time. Enough said. Stop it! Ano yun? Tumahimik na. Wala kang alam, Marlica, sa dynamics ng magulang nila. Yun lang yung sinasabi ni Basti dito Alam mo yun? Kasi itong ito ang problema kasi. Kaya sabi ko nga sa inyo, you better shut up. Baka naman pagdating ng panahon, anti-Duterte ka na naman. Dati naging anti-Duterte ka Tapos nag-Marcos. Tapos nag-anti-Marcos ka. Baka bumalik ka sa anti-Duterte. Ako kasi, alam mo, marami nga nagsasabi dyan na Trojan horse daw ito si Maharlika. Ako hindi naman. Sa tingin ko na-realize ko lang bigla. Kanina lang. After ko mag-post nung isa, na-realize ko lang. Hindi ito Trojan horse. Siguro itong tao na ito, ano lang talaga siya. Weak. Weak in a way na hindi yung weak na katulad ni Marcos Alam naman natin malakas ang personality ni Maharlika. Weak siya in terms of ang bilis niyang magbago-bago ng prinsipyo sa buhay. Hindi, alam mo yun, ang bilis niya ma-persuade kung saan-saan. Bakit ka nag-anti-Duterte nun? Tapos nag-anti-Marcos ka. Hindi, mas re-respetuhin ko pa yun na nanatili dun sa iisa. Kahit palpak yung isa na yun, at least nanatili ka, yung prinsipyo mo hindi bumaluktot. Dito, nagpabaluktutan na So sana lang, ang wish ko, hindi ka magbumaluktot in the future. I hope hindi totoo yung sinasabi ng iba. Sa kang Trojan horse. Di ba? Baka sabihin ng iba dyan, banat bay. Di ba kasal sila ni Ma'am Hanelet? Alam nyo po, ang linaw na po ng mga statement. Ni Basti pa lang Dito pa lang sa statement ni Basti Di ba? Dito, talagang
sinasabi niya, isa lang ang kasal. The rest, girlfriend. At yan din ang sinabi ni VP Sara Duterte. Ang linaw-linaw. Okay? Pakinggan po natin. Ito, mas malupit pa talaga. Binanggit niya na si Maharlika. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong. Ano kaya itsura ni Pangulong Duterte ngayon? Kasi bago siya pumunta sa dahig, di ba? Ang payat na niya. Ako nga, nini-imagine ko siguro same na siya. Kasi yung kapatid niya si Sir Bong Duterte, payat yun eh. Fit yun eh. Alam ko, talaga yun, nagpapaka-fit eh. Binabantayan din talaga nung asawa nun yung pagkain nun eh. Fit talaga yun. Siguro ganun na rin ang itsura ngayon ni Pangulong Duterte, yung kapatid niya. Na? Kasi remember, yung isa pa niyang kapatid na babae, payat din eh. Si Pangulong Duterte lang ang may konting build. Eh ngayon daw talagang pumayat na. Si Pangulong Duterte kasi parang big bone eh. Parang sila Baste, sila Pulong, di ba? Ito, tsaka si Mama BP Sara. Gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Ayan. So ayan, dito nagsimula. So kaya daw pumayat kasi lahat yon ginagawa para sa kanya. Nino? Mula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Ang linaw-lilaw na po na sinabi. Mula sa girlfriend niya, sa asawa niya, tapos bumalik sa girlfriend. Mamaya may sasabihin ako sa inyong malupit. Abangan ninyo. Nasaan na si Maharlika? Yan na. Si Maharlika, Ito ang banat ni BP Sara Duterte na sarcastic. Kasi si BP Sara Duterte, hindi yan bumabanat ng ng lalo na sa mga supporter. Simple lang pero rock bumanat yan. Ibig sabihin, hindi ka niyan dederecho lalo na pag supporter ka, isa-sarcastic ka niyan. Pagka medyo irritable na yan sa tao. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Di ba? Meron siyang content sa mga away ng girlfriend no? Tanong, sino yung mga girlfriend na yun? Eto, pag-uusapan na natin ng derechuan to. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ang linaw po kasi. Eto. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Hindi siya nag-asawa ulit. Sa tingin ninyo, sino mas may alam pagdating kay Pangulong Duterte? Si BP Sara Duterte o si Maharlika? Dito lumalabas talaga kung sino ang sinungaling eh. Patagal ko na kasi sinasabi sa inyo yan eh. Ayaw nyo lang maniwala, akala nyo lang kasi galit ako, bitter ako. Hindi. Alam ko at ayaw nyong maniwala, kita nyo dito nilaglag na siya ng todo. Lahat sila girlfriend. Hindi na nag-asawa si Pangulong Duterte. Lahat sila girlfriend. Tanungin ko kayo. Kung girlfriend lahat sila, sino ang kasama ni Pangulong Duterte? Marami kasi nagmamagaling dyan eh. Sasabihin, di ba si Ma'am Hanilet? Ulitin natin. Para maintindihan nyo. Doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit.
Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Ito, this is a secret na alam naman ng lahat ng taga Davao. Kaya lang, dahil sa kadaldalan nito ni Maharlika, nabunyag tuloy. Diretsoy na natin. Ito na kasi, sinabi naman na ni BP Sara Duterte. Hindi ko na kailangang itago. At baka sabihin niyo hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi pa pwede. Kasi nga, si BP Sara Duterte na mismo nag-open. Si Baste na mismo nag-open. At saka si itong ating Vice President. Ibig sabihin, wala eh. Dahil sa ginawa ni Maharlika, everyone must know their position. Inilagay niya sa posisyon yung ibinubunyag ni Maharlika. Kasi ganito yan. You want the truth and nothing but the truth, I will tell you now. Matagal nang may problema yan. Matagal nang sinubukan na mag-move on. Alam naman natin na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni BP Sara, ni Baste at ni Pulong, ay kasal. Ngunit nag-annulled. Nag-annulled dyan, ibig sabihin na wala na. Single na si Pangulong Duterte. Nagjowa siya. Nandyan si Hanilet, nagkaanak din siya, na si Kitty. Yung ibang jowa, hindi siya nagkaanak. Ano difference? May anak siya kay Ma'am Hanilet. Hindi ko binababa si Ma'am Hanilet dito ha. Dahil again, sabi nga ni Baste, lahat sila pantay-pantay including my mom. Pero yung sasabihin mo na ibubunyag mo lahat, sisiraan mo yung mga taong nakapaligid, awayan yan ng girlfriend. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si BP Sara Duterte. Ayan, no, sinabi niya. Oh, ayan. Niya, nasaan na si Maharlika? Oh. Ito si Maharlika. Ano yung sinabi ni Maharlika? Ano yung kinontent? Si BP Sara na nagsabi. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Lintik itong daldal ni Maharlikan na broadcast tuloy. Yes, may awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito, kung bakit hindi siya pinag-uusapan, kung bakit tabu, although alam naman ng mga taga Davao yan, kasi may tatamaan. Sino? Si Kitty. Nung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Naawa ako doon sa bata eh. Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya. Ikaw, may mga ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap eh. Yung tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Understandable yun. So sa madaling salita, diretsoy na natin ha. Yung nanay ni BP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth, at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jazz, at yung iba pa. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa tingin yung nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan,
magulo. Pero tumahimik po silang lahat dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte. Lahat sila nanahimik. Kaya nga pansinin ninyo, alam ng lahat ng tao ito sa Davao. May alitan even with the family of Ma'am Elizabeth, kasama sila VP Sara Duterte, at syempre, yung mga girlfriend, ang hirap tanggapin nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is a family matter na hindi dapat kinalkal ni Maharlika. Kinalkal niya, wala tayong magagawa kung hindi, let's fix it. And to be able to fix this, kailangan natin matanggal yung nagkalat. And that's you, Maharlika. You better shut up. Si Basti na nagsabi, stop it. You better shut up. Kinalkal mo ang hindi dapat kalkalin. Magkaaway talaga sila. Alam nyo, kaya nga may kwento-kwento, di ba? Although may nagsabi rin sa akin na nagkapatawaran na. Kaya nga dati pa, matagal na po ito. This is a secret. Open secret po ito sa Davao. Kaya nga, di ba, pati si Bongo nadadamay. Kasi parang ang dating, kinukonsinti daw ni Bongo yung mga babae ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, there was a time, and I know this for a fact. At alam din niya ng mga taga Davao. Parang awa nyo na. Putang ina nyo kasi ang dadaldal nyo eh. Pero, nagkaayusan na daw sila. Even the sliding of Senator Bongo to run as a vice president, it is because ayaw niya na magkaroon ng friction with VP Sara Duterte. Iniingatan ni Senator Bongo yun. As much as possible. Kasi nga, alam naman natin na alam din ng iba na may problema noon. So, what happened? Nagkapatawaran, nag-move on. Okay, let's be civil to one another. Yung mga involved, naging civil. Kaya nga, pansinin nyo, hindi nagsasama si VP Sara Duterte at si Ma'am Hanilet. Pero si VP Sara Duterte at si Kitty nagsasama. Kaya nga, pag tinatanong si Ma'am VP Sara Duterte sa dahig, ano sinasabi niya? Wala naman silang problemang mga anak. Si BP at saka sila Kitty, wala silang problema. Pero, syempre si Ma'am Hanilet, may konting, alam mo yun, hindi naman nagbabangayan, pero, sibi lang. Huwag na natin itong pag-usapan. Huwag na natin itong, let's just move on. Tanggapin na lang natin na sabi ni Basti, si PRRD ay Hokage. Si Basti na nagsabi, ha? Move on na tayo dyan. Lahat sila may contribution. Lahat silang girlfriend, including ang nanay ko, pantay-pantay, lahat sila may contribution. So, itigil na yung pang-aaway, pag-uungkat. Ang ginawa ni Maharlika, ito ang masamang ginawa ni Maharlika. Ha? Anong ginawa niya? Yung nag-move on na, yung isinasantabi na, yung ganyang problema, hinukay niya. Hinukay niya at isinabog niya sa tao. Oo, may awayan. Hindi mo ba nakita? May awayan. Kaya nga may mga nagkikwento, di umano. Sabi nila, allegedly, inuutusan lang daw ni Ma'am Hanilet. Yun ang kwento nung iba. Akin, ganito lang yan. Respetuhin natin si Ma'am Hanilet. Respetuhin natin si Ma'am dahil sabi nga ni Baste, lahat sila tumulong, lahat sila pantay-pantay, lahat sila may kontribusyon sa tatay ko.
walang mababa sa kanila. Ngayon, kung sakaling totoo yung sinasabi nung iba, Maharlika, hindi ka na dapat sumausaw. Tumanggi ka na sana. Ngayon, kung hindi totoo yun, well, that's good. Again, ako, wala po akong opinion dyan, ha? Hindi ko po alam kasi nga, yung nagsabi sa akin, wala rin namang pinakitang ebidensya, so why would I believe? Again, I'm a person na hindi gullible. Ako ang taong hindi gullible kahit ang nagsabi pa kaibigan ko. Hindi, walang biro ito ha. Sabi ko sa inyo, kahit sa grupo ko, Banateros, pag merong bali-balita, unang tanong ko, asan yung ebidensya nung kinikwento mo? Pag wala, chismis yan. Dinediretso ko sila ng ganun. Kasi nga, I hate chismis. I'm a victim of chismis. Sobra. Sa grupo ko, biktima ako ng chismis. Mula pa noon. Sumira sa grupo ko, chismis. Hindi, walang biro ito ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, galit na galit ako sa chismis eh. Maniwala kayo sa akin, mainit ang ulo ko. Yung isa sa mga tao ko noon, na sinibak ko, na adik, ang bait-bait sa akin. Pero chinichismis ako ng kung ano-ano. Sinisiraan ako, hindi niya alam. Yung mga kinikwentuhan niya, kinikwento sa akin. Siguro akala nila, tanga ako. Hindi, kasi alam mo yon, akala nila, tanga ako. Tama, mali. Di ba? Akala nila, Banat Bay, sigurado ka ba sa nagkikwento sa'yo na talaga sinisiraan ka nitong tao mo? Ano akala niya sa akin, tanga? Naganap ako ng ebidensya. Gumawa ako ng ebidensya. Na-record ko. Ang hindi nila alam, may CCTV. Kasi nga, hindi ako basta-basta, porket kinuwento sa akin nung close sa akin, maniniwala na ako? Hindi ako tanga. Hahanap ako ng ebidensya. Ano ibig ko sabihin? Kahit po yung grupo kong Banateros ngayon pag may kinuwento sa akin, hindi ko pinaniniwalaan hanggang walang pinapakitang ebidensya. At yung ebidensya na yun, titimbangin ko yun. So yung nagsabi sa akin na inutusan daw ni Ma'am Hanilet si Maharlika para siraan si Jazz. It seems true. Di ba? It seems true. Bakit? Kasi sabi nga mismo ni VP Sara Duterte, ang mga girlfriend, including Hanilet, nagsisiraan. Tama, mali. But, again, babalik ako sa sinabi ko, I need evidence for me to believe. Until makakita ako na merong video na inuutusan ni Ma'am Hanilet si Maharlika, dun lang ako maniniwala. Kung wala, chismis lang din yan. Pare-pareho lang chismis yan. Whether kung anong panig yan. Kaya nga sabi ko sa inyo ang Banateros maaasahan ninyo, hindi kami mahilig sa chismis. Pinagbabawal ko ang chismis sa grupo namin. Pag may chismis, re-reject namin yan. Dapat yung totoo, yung may ebidensya. Ngayon, anong punto ko dito? Whether inutusan o hindi inutusan ni Hanilet, wala na akong pakialam doon. Ang akin, yung ebidensya na dumadaldal si Maharlika at dahil doon nabubunyag tuloy yung awayan sa pamilya na hindi dapat sinasawsawan ng kahit sino mang tao. Yung nga ng pamilya, gusto nyo bang mag-away-away pa yung mga anak? Sino nasasaktan dyan? Baka sabihin ninyo, hindi, mga matatanda naman na sila. Hindi. Family matter yan. Ang ganda nga, di ba, na sinabi ni VP Sara Duterte, nagkasundo na sila, hindi nagkasundo, nagbabanding na sila ni Kitty. Alam mo yun, may banding na eh. Kasi importante yan. Alam ko yan. Based also in my experience. Ayoko na lang i-detail, pero hindi ako stranger sa ganyang problema sa pamilya.
Kaya nga ang sinasabi ko, hindi dapat sausawan kasi maganda na yung samahan ng mga anak. Yun kasi importante more than anything else. Kung hindi man magkasundo yung mga jowa, ang importante yung mga anak. Ano sila, yung bonding nila maganda. Kasi yun naman ang importante. Kasi yan ang mahirap eh. Tandaan ninyo, yan ang mahirap. Kaya nagkakagulo-gulo ang bayan natin. Ito walang biro ito. It's because of family. Kaya ako gustong-gusto ko talaga yung CCF dahil ang focus ni Pastor Peter Tanchi, family. The smallest unit in our country is the family. If the family, every family in this country will be fixed, the values will be fixed, the entire country will be fixed. Alam nyo kung bakit ganito ang laki ng problema ng bansa natin? Kasi bawat pamilya sira. And we can see that. Pumunta kayo at panoorin nyo mga Gen X. Itong generation na to. You want to know kung gaano kasira? 500% umangat ang HIV case sa Pilipinas. Tayo lang, the only country na umangat ng ganong kalaki. The rest bumababa. Bakit umaangat? Ito hindi to kwento ko. Panawagan na nga ito ng DOH eh. Magdeklara na tayo ng emergency dito sa HIV. Panawagan na. Bakit? Ano mga sinasabi? Kabataan. Bakit? Because they're trying to explore. At ito, again wala po itong pagdi-discriminate. Wala po itong pagdi-discriminate Ito'y based on facts na pinresinta ng DOH. Alam nyo kung saan? Doon sa mga nag-i-explore ng same-sex. Sabihin na natin mga LGBT. DOH po nagsabi niyan. Ito po'y based on data. Bakit? You know why? The first problem started sa family. I know. Because I have a kaklase ko nun na involved in a ministry na dating LGBTQ and involved sa ministry. And yun ang kwento niya. Ang lahat ng dahilan kung bakit nagiging gano'n ang problema started with the family. Rebellion o di kaya na abuse. Bakit? Isipin mo, bakit Ganong katindi. Problema yan. Sa pamilya. Nagsisimula ang problema. Kaya ganun na gusto nga tawaging pandemic na yung sa HIV. Kaya ganun yun. Dahil sa pamilyang sabog, sa pamilyang literal and literal and pwede rin hindi. Sabog in a sense, magkaaway, magulo pamilya. Di ba? Kaya ganyan. So basic yan mga kababayan. Basic po ito. Huwag natin pakialaman ang pamilya ng may pamilya. Inayos ng mga Duterte yan so that they would be civil and move on sa kanilang buhay. Diba? Para makapag-move on sila, kailangan nila maging civil at magkasundo-sundo. Pero, because of this one lady named Maharlika, naungkat, nababoy, umapoy, na-trigger, ang muling sinubukan ng i-move on. So Maharlika, parang awa mo na. Banatan mo na ang lahat. Ako, ko sa'yo, pareho tayong anti-Amy tayo. Pareho tayong anti-Marcos to the core. Hindi nga namin binoto yun eh. Nakita nyo naman, di ba? Kita mo naman siguro ito. Talagang no to Marcos kami, no to Amy din.
Di ba? Hindi ko kakampihan si Joey. Hindi ko kakampihan yung mga nag-aimi. Pero parang awa mo na. Parang awa mo na. I'm begging you. Ako, nagmamakaawa na sa'yo. Walang halong yabang, walang halong ego. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na ang pang-ungkat sa awayan ng mga jowa ni Pangulong Duterte. Kaya nagsalita na itong mga anak eh. Tuwan-tuwa pa kayo na parang kinakampihan ni Kitty. Si Maharlika. Diyan mo makikita kung anong klaseng tao ka. So, yung mga tuwang-tuwa dyan na kinampihan kasi yung status ni Kitty na sinasabi niyong kinampihan si Maharlika even if wala namang pinapangalanan, tuwan-tuwa kayo, may tawag sa inyo. Alam mo kung ano? Yung mga nagrarambulan? Yung hawakan mo nga sa tenga? O ayan o, hinawakan sa tenga o. O ano, ikaw ano, pitikin mo nga itlog? O, yan o, pinitik yung itlog o. O. Ganyan kayo. Ganyan kayo. Nakakatuwa ba yan? Yung totoo. Nakakatuwa yan? Nag-aaway? Sa tingin ninyo, anong mararamdaman ni Pangulong Duterte? Sandali, nung pumasok ako magkakasundo kayo ah. Paglabas ko magkakaaway na kayo mga jowa ko. Bakit? Hindi, ito, mga kababayan, walang biro ito ha. Sabi ko nga sa inyo eh, I do not want to brag, but I have to say this. Isang beses na siguro nakasama ni Marlica si Pangulong Duterte. Isang beses lang niya siguro nakasama itong mga ito, nagpuputak na siya. Sabi ko nga sa inyo noon, madalas ko makasama yung mga yan, pati yung mga tinatawag nilang girlfriend. Kaibigan pa nga ni mo kayo mga yan eh. And civil sila sa isa't isa. Idol! Hindi, di ba? I mean, ano eh, ewan ko kung paano ginawa ni Pangulong Duterte yun. Pero civil sila sa isa't isa, tanggap nila sa isa't isa na lahat tayo jowa, lahat tayo girlfriend. Nagigets nyo ba? Pero ito bigla na lang papasok sa eksena, kakarating mo lang, dati kang anti-Duterte, kakapasok mo lang. Di ba? Tapos bigla kang hihirit dyan na, ito na, nagkakagulo. May expose ako dito. Palangpalengke na. Tapos kayo maniniwala naman. Hindi, kasi totoo din naman. Meron kasing status dyan na obserbahan ninyo, may nagpapaapoy. Mga troll. Hindi ko alam. Sabi kasi na iba, troll daw ni Maharlika. Ako hindi. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko I don't think so. Sa tingin ko, troll ng mga ng mga pulahan to tsaka mga NPA. Sila may troll eh. Sila talagang merong makinarya. Tapos ang ginagawa nila, sulsulan ninyo. So, pag may away, sulsulan ninyo. Pag may nagpapatahimik, sulsulan ninyo. Sabihin ninyo, hindi, tama nga ang ginagawa ni Maharlika kasi na-expose. Ganyan eh, di ba? Ang dami kong nakikita sa comment na ganyan. Naka-lock profile, may ribbon, na to pretend na they are for PRRD. Tapos walang mga friends. Ano to? Malungkot kang buhay nyo? Wala kayong friends? Gusto nyo? Bigyan ko kayo kasi hindi na magkasya yung friends ko eh. Hindi na ako maka-accept. Nagagalit na yung mga totoong friends ko. Manot Bay, bakit di mo kami ma-accept? Totoo mo kaming friends. Yung iba dyan, di mo naman friend. Yung mga ganun-ganun pa sila. Diba? So sa tingin ko, may troll farm talaga na nakatutok dito sa awayan at pinapaapoy pa. Sana lang, pakiusap ko doon sa mga legit, tunay na Duterte supporter hindi yung mga wala lang magawa sa buhay. May kasi, totoo naman seryoso, may mga OFW na wala lang magawa sa buhay, gusto lang ng chismisan. Ano na balita, banat bay? Nag-aaway na ba sila? Ganito. May mga ganyan talaga. Sabi ko sa inyo, marami ako namimit na ganyan eh. Yung, alam mo ba, gusto ko yung banat niya, kasi may chismis daw siya, si ganito. Sige.
Ang dami ko namimit niyan, lalo na sa Japan. Siyempre sa Japan, usong-uso ang chismisan. Hindi totoo, di ba? Ay, aminin nyo mga taga-Japan. Pastime yan. Pero marami naman akong kilala dyan na umiiwas sa chismis. Pag nagsisimula na magchismisan, umiiwas na. Umaalis na. Ayaw na nga. Minsan, yun dito, walang biro to. Meron akong kakilangang kaibigan dyan. Hi, ma'am. Gusto mo pakalanan kita? Hindi na lang. Mabait yan eh. Talagang supporter natin yan. Di ba? Ano niya? Ayaw niya magkaroon ng mga ayaw niya magkaroon ng mga Filipino friends. Kasi pagchichismisan lang. Kasi siya may asawang Hapon, pero bata yung Hapon, ang pogi nga nung Hapon eh. Sobrang pogi, yummy, tangos ang ilong. Bakla. Totoo po, pogi yung ano niya, yung ano. Alam mo yun, ayaw niya makipagkaibigan sa mga Pilipino kasi walang ginawang Pilipino kung hindi nasa Starbucks, hindi para magkape, para magchismisan. Diba? Hindi ko alam bakit pastime natin yan. Ano mo yun? Banat ba? Kita naman tayo, kwentuhan tayo. Tapos pag nagkwentuhan kayo, chismisan lang naman pinagkikwentuhan nyo. Kaya, hindi totoo tanongin nyo si Boss Dada. Kaya hindi naman sa umiiwas, kaya ako medyo aloof ako eh. Kasi ayoko naman kasing barahin. Di ba, kunwari, nag-meet kayo ng ilang supporter, tapos nagchismisan? Pwede ba? Lumayas lang kayo dito. Kasi talaga pumapantig ang tenga ko pag nakakarinig ako ng chismis. Doon lang tayo sa facts. Diba? Huwag na natin pag-usapan yung chismis. Ano bang balita dito? Tungkol dito? Mga ganun-ganun pa eh. Kulang na lang bumula ang bibig. Kaya talagang umiiwas ako kasi ayoko ng chismisan. Mga kababayan, parang awa na natin. Pati ba naman si Pangulong Duterte? Biktima ng chismisan natin? Yung pamilya niya, gusto niyo pag-chismisan? Ganyan na ba kayo? Akala ko ba mahal niyo si Pangulong Duterte? Ako kaya? Pag-chismisan ko yung mga jowa niyong nangangalunya sa inyo, na hindi niyo naman alam, akala niyo faithful na iniwan niyo sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, kinakangkang na yung kaibigan mo. Gusto mo? I-broadcast ko yun? Ilabas ko sa social media? Oy! Yung asawa ni ganito! Iniwan sa Pilipinas, nagkakangkangan sila gabi-gabi. Habang kinukuha nila ang pera nung OFW nagtatrabaho dyan sa Middle East. Hirap na hirap. Minsan nagpapatira na nga sa mga Arabo. Kaya hindi mo rin masisi yung asawa nila. Tumitira rin ng iba. Amoy Arabo nga lang. Tama, mali. Kasi bo-broadcast mo ngayon dito yon. Akala mo naman parte ka ng pamilya. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Tapos sasabihin mo, concern lang ako. Shit, concern ka talaga? Concern? Utang inang yan, concern na yan. Kulang na lang, ilabas mo yung picture na sinasabi mo. Abay, gago pala talaga eh. So please lang, nagsalita na po. Parang awa. Stop it na. Maharlika, stop it na. Hindi ka na wala na akong problema sa'yo eh. Gusto mo gawin mo yung buhay mo, bahala ka. Pero please lang naman, wag naman tong pamilya ni Pangulong Duterte. Nagmamakaawa. Kung gusto mo, pag pumunta ako dyan sa dahig, luluhod pa ako sa'yo. Tigilan mo na please. Ungkatin ang awayan ng mga jowa. Kasi baka kung saan mapunta yan, nakakasakit na sa mga anak. Ayun na nagsasalita na yung mga anak eh. Sa tingin mo, happy sila? Si Marlica, pinag-aawayan nila yung mga jowa. Yung nanay namin, tsaka yung... Gusto mo ganun? Tuwan-tuwa sila sa'yo, sa tingin mo? Marlica, salamat. Binubulgar mo na yung tatay namin. Ganon? Sige na, Marlica, happy ka? Happy ka? Proud ka ba ganyan? Proud ka na ganyan ng accomplishment mo sa buhay mo? Please lang po, ha? Ako ito'y wala akong galit sa'yo.
deep in my heart, God knows. Ako, pinatawad ko na yung lahat ng kasinungalingan mo noon sa akin. Okay na ako doon. Sanay naman ako sa kasinungalingan eh. Di ba, sabi nga, may anak daw ako. Anak ng wewe. Hindi, yung isang tanso na may pinangalanan pa siya. Ting nag-aasara kami ng Banateros, pinapaalala nila sa akin. Sabi ko, sino ba yun? Biglang may anak ako. Ay, hindi po ako magkakaanak. Trans po ako, pinaputol ko na po ito. Na po ito, hindi na po ito Anyway, so yun po. Sana lang po Maharlika, ito'y wala po akong masamang tinapay na sa inyo. Wala po akong gustong ipaano dito. Again hindi ko po wala po ako sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika. Hindi ko rin po sinasabing totoo yung sinasabi nila kung sino man sa kabilang kakampo. Wala akong hindi ko nga pinanonood eh. Wala ako I'm not here to debunk kung ano man yung sinasabi nila because I'm not watching and I do not know. What I'm saying here, yung sentimento ng taong bayan at hindi ng taong bayan, ng mga Duterte supporter at sentimento ng mga anak through their speeches and their caption and their post na stop it na. Please, yun lang naman po. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang